no chat, no text, no calls, or ayaw na niyang makipag-usap sa'yo. Well, tuturuan kita kung paano handle yung ganitong situation. Mabilisan lang to. Kaya, tara na, simulan na natin. Number one, na pinakagagawin mo, ito ang unang-una sa lahat na gagawin mo is that don't freak out. A lot of you na kapag ganun na hindi na siya tumatawag, hindi na siya nagre-reach out sa'yo, or ayaw ka na niya kausapin, or talagang wala ka lang nare-receive sa kanya is that nag-freak out na. Nagagalit na, naging emotional na, and ang dami mo nang chinachat, sinasabi sa kanya na masasakit, o binalik mo pa ang nakaraan, or, yung mga bad sides or negative sides niya, or yung mga nagawa niya sa'yo, naibalik mo na, naibato mo na lahat, yun pala, busy lang pala sa trabaho, yun pala, meron lang talagang ginawa, yun pala, nawalan lang talaga ng signal, nawalan ng kuryente, nalobat yung phone, hindi mo na pwedeng ibalik yung mga nasabi mong masasakit na salita. Ngayon, imbis na siya yung mag-sorry sa'yo, ikaw na yung magsusorry sa kanya. And nakakatawa minsan to, especially sa mga kabataan or sa mga tao na hindi pa kayang i-control yung sarili. Hanggat maaari, lesson po yung mga ganitong situation. And to do that is that to control yourself. To control your emotion na hindi mag-freak out agad. Alamin kung ano ang tunay na nangyayari, kung bakit wala siyang chat, or kung bakit hindi kanya kinakausap, bago tayo magsabi or bago tayo mag-react, or bago natin sabihin yung gusto natin sabihin sa partner natin. So, don't freak out. Ito yung number one. Kumalma. Relax. Okay, number two is that to give what he asks. May dalawang klase lang naman kung ano yung hinihingi niya. Either peace or war. Unang-una sa peace. Maybe, hindi ka lang pinapansin or hindi siya nagre-reach out or hindi ka tinetext kasi naghanap lang siya ng attention mo, na suyuin mo din siya, or hindi mo siya napagbigyan, or something na gusto ka lang niyang makuha, or something, baka nasaktan mo siya. So, give what he asks. Kung gusto niya ng peace, kung gusto ng attention mo, kung gusto niya ng time mo, ibigay mo sa kanya. Because, hindi naman kasi tama na palagi mong ini-ignore siya, or hindi mo siya pinapansin, or kausapin mo lang kapag gusto mo. Hindi po tama yon. So, ibigay mo ang peace na hinihingi niya. Okay po ba? Pero kung hindi mo magawa, di makipaghiwalay ka na sa kanya, nakipagrelasyon ka pa kung hindi mo naman binibigyan ng peace or peace of mind, or simple as that. So, kung hindi yun ang rason, then ibigay mo sa kanya yung hinihingi niya ng number two, war. Kung hindi siya nagre-reach out, maybe taken for granted ka lang, or maybe he doesn't see value sa you anymore, or he doesn't care about you anymore, or maybe nag-ghost ka lang, then ibigay mo ang war. Huwag kang mag-reach out, huwag mo siyang i-text, huwag mo siyang tawagan, huwag ka nang mangulit sa kanya. Simple as that. Napakahirap lang naman kasi iniisip mo na mahirap. But kapag ginawa mo talaga, you stop texting, you stop everything na about sa kanya, mag-investigate about sa kanya, and inside you that he doesn't really care about you. Hindi ka nga sineryoso. Alam mo, sa loob-loob mo na hindi mo naramdaman yun sa kanya. Okay? Then, you need to do is to give him war. Huwag kang mag-reach out. Hayaan mo na siya yung mag-reach out sa'yo. Hayaan mo na siya mag-explain. Hayaan mo na siya kasi in that way, you are destroying his ego or her ego. Sometimes it is good na bigyan mo siya ng lesson. Sometimes it is good that tignan mo din naman yung worth mo. Kasi most of the time, yung palaging naghahabol, sila yung mas less ang worth or value. Saan ka ba nakakakita ng isang bagay na mataas ang value pero siya yung naghahabol? No, siya yung hinahanap, siya yung hinahunting, siya yung hinahabol. Siya yung pinagkakaguluhan kapag mataas yung value. So, give him war. Yun ang kailangan niya. So, be it. Okay? Number 3 na dapat mong gawin is that keep going in life. Hindi po porke na hindi ka pinapansin or may war kayo is that you stop doing everything. You stop doing good things or you stop working sa buhay. Hindi ka na magtrabaho, hindi ka na pumasok sa trabaho. Anong gagawin mo? Diyan ka na lang, buong araw, nakahiga. And so, after that, can it solve your problem? No. Keep going sa buhay. Kahit mahirap minsan, kasi medyo nahati na yung isip mo, but I advise you to keep going, to keep improving, or kung meron kang business, do it. Kung meron kang skill na develop, then do it. Kung meron kang trabaho, then magtrabaho ka. Hindi porke na may ganyang situation is that hihinto ka na sa buhay. Anong gagawin mo? Maghihintay ng kanyang chat? No, it doesn't solve the problem. So, it is better for you to keep going sa buhay.
sasabayan ka man o hindi, keep going pa rin. Buhay na niya yung kung ayaw ko ang sabayan, then so be it. Just keep going sa buhay. Don't be too emotional or magpakain sa problema na yan. Lahat naman tayo may problema eh. Ikaw at ako may problema. So, what the heck is the reason why you stop working sa buhay mo? Just keep going. Okay? Number 4. Ito na ang last but not the least is that don't allow yourself to be in that situation again and again. Kasi if ever na nag-reach out na siya, if ever na inayos nyo, if ever na, nagkabalikan kayo, you should learn or wag mong hayaan na maulit-ulit lang yung ganyang situation na wala kayong natututunan. Wag mong itolerate or i-check nyo yung sarili nyo. You should have the ability to evaluate your situation or you should have the ability to correct yourself or him or her. Kasi kapag hindi na i-correct yung pinakadulot, punot dulo kung bakit hindi siya nagchat-chat, kung bakit nire-reject ka or bakit ini-ignore ka, kapag hindi yun na i-check, trust me, maulit-ulit lang sa ganyang situation. So, you need to correct it. Kung merong dapat itama, kung merong dapat iwasan, kung merong dapat kalimutan, then gawin nyo for the sake na hindi kayo maulit-ulit sa ganyang situation. Because we are not designed to live in one situation again and again and again. Dapat na promote yung problema nyo. Dapat na promote yung struggle nyo. Hindi yung struggle nyo yung nung 2000, 2015, 2020, 2021. Ganon hanggang ngayon, ganon pa rin yung nangyayari sa inyo. No, you should not allow that. You need to correct what is wrong para hindi na maulit-ulit. Kung pera yung dahilan kung bakit palagi kang nag-aaway noon, sana hindi ganon hanggang ngayon. Dapat ang pinag-aawayan nyo na ngayon is that, saan kaya ang magandang business location natin? Saan tayo pwedeng magpatayo ng rest house? Hindi yung palaging issue noon hanggang ngayon, ganun pa rin. No, don't allow it na ganun yung situation. You need to learn, you need to grow, and dapat panibagong struggle naman. Because I believe every problem and struggle na dumadating sa buhay, palaging may brand new na reward. This is real. Every problem na dumadating sa buhay, merong reward, may promotion, may something na good na marireceive mo kapag na-overcome nyo. So, I believe that this video can able to change your mindset and can able to help you. And I thank you so much sa panonood mo hanggang dito sa last part. So, make sure na pakiclick naman yung likes button and pakishare na din para marami pa tayong matulungan. That's it. God bless.